Isang magandang katanungan ang natanggap natin ngayon. December 25 nga ba pinanganak ang Panginoong Jesucristo? Dahil sabi nila, wala daw sa Biblia ang araw ng kapanganakan ng Panginoong Jesus. Hindi daw pwedeng December dahil nagyayelo daw sa Israel. Pues, di sagutin natin kung totoo nga sinasabi ng mga pirated na iglesia. Pakipatunayan natin na kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay December 25 nga. Okay. Ngayon, una, meron tayong dapat tandaan para maunawaan natin kung ano ang araw ng kapanganakan ng Panginoon. Una, noong unang panahon pa ni Moises, uso na yung celebration ng pista. No? So, ibig sabihin, meron na silang tradisyon ng pagsiselebrate ng pista. So, meron silang certain date na sineselebrate nila ang mga importanteng pista nila. Ang Israel ay merong 5 kapistahan. No? Ang unang kapistahan nila ay ang pista ng Pasko. Ito ay nagaganap sa 14 ng unang buwan. Na? Tandaan nyo, pista ng Pasko ay 14 ng unang buwan. At ang kasunod ay ang pista ng pag-aani. Ito ang ika-50 araw mula sa Pasko. Pangatlo, yung pista ng bagong taon. Unang araw ng ika-7 buwan. At ang pang-apat, pista ng pagbabayad sala. Ito ay nagaganap sa ika-10 ng ika-7 buwan ng taon nila. At ang panlima ay ang pista ng tolda. Ito naman ay sineselebrate sa ika-15 ng ika-7 buwan. Okay? So, yun yung 5 pangunahing piyesta o pista ng Israel. So, ibig sabihin, mula pa ng panahon ni Moises, marunong na silang mag-celebrate ng pista. At maging birthday, no? Maging birthday. Example, sa Mateo 14, versikulo 6, nakasulat doon ay kaarawan ni Herodes. Ibig sabihin, nagse-celebrate dito sa versikulong ito, mababasa natin na nagse-celebrate si Herodes ng kanyang kaarawan. So, sa puntong ito, mapapansin natin na mayroong nagse-celebrate ng kanilang birthday, no? Kanilang kaarawan. Hindi katakatakang ang ating Panginoong Jesucristo na famous sa lahat ay siguradong isineselebrate ito ng mga naunang Kristiyano. Ngayon, sa 5 pista, magko-concentrate tayo sa isang pista lamang para malaman natin kung ano ang kapanganakan ng ating Panginoon. Kasi nakasulat ito sa Biblia. Ngayon, ang ating punto, ang kukunin nating pista ay ang pista ng pagbabayad sala. Ito ay pumapatak sa ika-10 na ika-7 buwan. Ito ay buwan ng tanim o Tisri kung ang tawag sa kanila, no? Ngayon, isa pang paalala. Ang buwan ng Israel ay pumapatak ito sa gitna ng ating buwan. Halimbawa, ang unang buwan nila ay Abib. So, yung unang araw ng Abib, yung Abib 1, magsisimula ito ng March 15. Magtataka ka, ay ang buwan natin ay nagsisimula sa January. Ngayon, nung unang panahon, ang unang buwan ay Marso. Kaya kung titignan mo, di ba? Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September, ibig sabihin pang-7, Septa. October, pang-8, November, pang-9, and Deka, minsan po, December. So, pan-10 yung December. No? Nung panahon nila, ang Marso ang una. Ngayon, tandaan mo na ang pista ng pagbabayad sala, ika-10
ng ikapitong buwan. So, kung ito ay ika-10 at ang simula ng buwan natin ay 15 sa 15 at unang araw nila ay 15, so bibilangin natin yung ika-10 ay 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Yung ika-10 araw ng buwan nila, ng ikapitong buwan nila ay September 25 naman sa atin. Nakuha niyo? Okay, ulitin natin. Ang ika-10 araw ng ikapitong buwan, ang pangalan ay Tishri o tanim sa kanila, ay September sa atin, pero pumapatak ito ng September 25. At anong nagaganap sa pista ng pagbabayad sala? Ang pista ng pagbabayad sala, ang utos dito, ang pupili sila ng high priest at yung high priest ay papasok sa templo at mag-aalay para sa pagbabayad sala. At ito ang ginawa ng tatay ni Juan Bautista na si Zacarias, na mababasa naman natin ito sa Lucas 1:8. Lucas chapter 1 verse 8. So, napili si Zacarias sa lahat ng mga saserdote at siyang pumasok at mag-alay sa loob ng templo. At dito naman siya dinalaw, nakausap niya si Anghel Gabriel. So, kailan ito? September 25 nung makausap niya. At ito ang ika-10 ng ikapitong buwan. Malinaw? Malinaw. Ngayon, kung babasahin mo naman ang Lucas 1:27, dinalaw din ni Anghel Gabriel si Maria. Tama? Pero itong araw na to na dinalaw si Maria ay ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth. Ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth. So, kailan bumabagsak ito? Simulan natin ng September 25, September, October, November 25, December 25, January 25, February 25, March 25. Pumapatak ng March 25. At ngayon, ilang buwan dinala ni Maria ang ating Panginoong Jesucristo sa kanya diyan? 9 na buwan. Magbilang ka ngayon ng 9 na buwan mula December 25. Ito ay papatak ng December 25. Nakuha mo? Nakuha niyo ba? Ang ating reference ay yung pagpasok ni Zacarias sa templo sa Jerusalem Temple, dahil may fixed date ito. Ito ay nagaganap sa ika-10 ng ikapitong buwan ng kanilang kalendaryo. At ito ay tumatapat sa kalendaryo naman natin na September 25. Amen? This is September 25. Ngayon, ang dinalaw naman ni Anghel Gabriel si Maria, ay ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth. So, ito ay pumapatak ng September 25. Basahin niyo ang Lucas 1:8 para maniwala kayo at Lucas 1:27 para maniwala kayo. Kaya, hindi man nakasulat ang eksaktong date ng birthday ng Panginoong Jesucristo, lumalabas pa rin na December 25 ang eksaktong date. Hindi man ito nakasulat sa Biblia, pero sa pag-aaral, makikita natin na totoo at tama ang Iglesia Katolika. Amen? Ngayon, sabi nila, hindi pwedeng mangyari malamig. Huwag kayong maniwala doon sa mga sinungaling. Kasi ang mga sinungaling, gawa ng mga demonyo yan. Ngayon, kahit pumunta ka sa Jerusalem ng Disyembre, hindi nagyeyelo doon. Ang temperatura lang doon ay pumapalo lamang ng 15 degrees centigrade. Pinakamababa na yung 12. At ito ang pinakamagandang panahon ng pagpapastol.
Amen? Kaya mga kapatid, patuloy kong sinasabi sa inyo, ang mga piratang iglesia ay hindi gawa ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.